Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga pa pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon, titignan natin ano ang ipapakita sa ating love reading ng collective. Paalala lang guys ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate at leave what doesn't. At salamat nga po pala sa sumusuporta sa aking channel. And guys, don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos niya upload ko. At paalala din po, nag-upload din tayo ng mga short video clips sa ating Facebook account and page. So, follow nyo lang, Stella Micaela Taro. Okay? Ano bang overall energy ngayon ating collective? Bad karma. So, yung iba dito, parang feeling nyo kinakarma kayo. Siguro yung mga nagawa kayo, inisip nyo kinakarma. Or itong person nyo is kinakarma ngayon. And medyo dark yung energy ngayon ng mga nanonood. Mga down, ganyan. Trigger warning, mga ina-anxiety. Pero lumalaban kayo. Ayun o, lumalaban kayo. So, baka feeling nyo, nasa karmic relationship kayo, ganyan. So, tingnan natin. Ano pa papakita? Para kanino ba itong reading na to? Or ito na ba yung sign na hinihingi mo? Or sa kadil mo? Ganyan. Ay, ayan. So, kadil mo siguro ex mo. Or ikaw tong iniisip yung ex mo iniisip ka. Ito, para sa inyo tong mga reading na to, sa may mga kadil pa na ex, ayan, mga nag-i-illusion pa dito, isa lang, yan, sa mga kadil, baka kadil mo is Taurus, baka or ikaw tong Taurus. At sa nakikita ko, may mga kadil dito, mga LDR, and yung mga matitigas ang ulo, para sa inyo tong reading na to. Ayan, open the book. So, sinasabi dito, maging open ka sa lahat ng bagay at alam mo yon, maging open-minded ka and understanding. Para sa inyo to, yung mga hindi open-minded. Ayan. Burning passion. So, passionate pa kayo isa't isa. Okay, tingnan natin. Nagpapakita energy ng collective love reading. Para kanino kaya to reading to? Okay, so meron dito mga niloko, binetray, may pagsisinungaling, and may mga hindi nagsabi ng totoo. Ayan, siguro kulang din ng suporta, and baka binetray kayo ng isa sa mga kaibigan nyo, or yung kaibigan ng ex mo. And meron ako nakikita dito na communication. Siguro kinakausap nyo mga kaibigan nyo, para, alam mo yung mahimasmasang kayo, may pag-travel, ayan no. So, may involved din na pera dito sa connection ng person mo. Siguro yung person mo, na-tempt siya sa kaibigan niya, or ikaw to, para may tuksong lumalapit, ayan. Pero sa nakikita ko, mahal nyo na may isa't isa pa ng person mo. Baka nga ng ex mo, ganyan. Siguro, itong ex mo, binatry ka ng kaibigan mo para dito sa ex mo. Ayan, siguro, alam mo na, ayan, may nangyari sa kanila, at sa nakikita ko itong ex mo hindi makatulog, kakaisip sa'yo, and gusto ko nitong kausapin, gusto niya gumawa ng action, nagagalit siya actually, pero hindi niya alam kung paano, na-frustrate siya, ganun, hindi siya galit. Ayan, siguro niloko ko nitong ex mo na to. Ayan, and sa nakikita ko, iniisip ng ex mo na kasal ka na or ikakasal ka na, ganyan, and nagsisisi siya. And sa nakikita ko, baka nga ikakasal ka na at may malaking perang paparating sa'yo. And may bagong tao na nagkakagusto sa'yo. Baka kaibigan mo to, nasa circle of friends mo lang, ganyan. And sa nakikita ko, medyo nag-aalangan ka. Or umiiwas ka, itong taong to, nag-aalangan. May pag-aalangan eh.
Kasi parang hindi ka rin masyado nakikipag-usap, parang gusto mo, nag-explore ka pa gusto mo din tahimik lang, ganyan yung nakikita ko. And ikaw kasi lagi kang pagod and nasasaktan ka pa dito. Siguro nag-heal ka pa sa ex mo kaya hindi mo masyado ina-entertain. So kaya nag-aalangan ka pa. Ayan no, may third party involved. So baka nga 3 kayo dito sa picture and yung ex mo iniisip ka pa. And sobrang nasaktan tong taong to. Nagsiselos and hindi din okay siguro to kung yung ex mo may kadil siya, may kakonect siya, hindi sila okay ngayon. And nagsiselos, ganyan. So, nag-isip-isip ka ng ex mo. So, tingnan natin. Ano ang nafe-feel sa'yo ng taong to? Ano nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon? Okay. So, ang sinasabi dito, gusto sana ng taong to makipag-compromise sa'yo. Kasi nakikita ka niya as someone na mapagbigay, mabait, and kung ano ibibigay niya, ibinibigay mo din. Ganon. And hindi ka madamot when it comes to time, effort, material things. Pero nakikita ko, nag-iisip-isip to And mas pina-follow niya instinct niya. Ayaw niyang i-follow yung nararamdaman niya. Parang nagiging matalino siya dito sa connection niyo. Ayan no, so hesitant siya, hindi niya alam kung anong gagawin. Parang na-stuck siya. And hindi niya talaga alam kung anong gagawin niya. At gusto niya makipag-communicate sa'yo, may gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung paano. Alam mo yung gusto niya ipakita na okay siya, yung parang walang nangyari. Which is hindi naman pwedeng ganun, di ba? And nakikita ko, very passionate pa tong taong to sa'yo. And siguro dati, gusto niya ikaw na, ano ba to? Buntisin or nabuntis dito. And sa nakita ko, ano pa siya meron pa siyang, attracted pa siya sa'yo, ganyan. Inaisip-isip ka pa niya. Ayan no, kakasabi ko lang, stuck tong taong to. Kahit na meron na siyang kakonek ngayon, hindi ka niya makalimutan. Siguro sobrang bait mo. And napapasaya mo siya. At namimiss niya yung mga times na napapasaya mo siya, nag-uusap kayo, para siya nagiging bata. Bumabalik siya sa pagkabinata or pagkadalaga. And sa nakita ko, meron pa, alam mo kung mag-usap kayo nito, magkita kayo, baka magkabalikan pa kayo. Pero for me, X is X. And baka biglang mag-spark yung feelings, ganon. So once na magkita kayo or magkasama, magkausap. Pero nakikita ko, nakikita niya kasi as someone na maswerte siya na nakilala ka niya and na-meet ka niya and alam mo yun, nung dumating ka sa buhay niya, ang daming blessings na dumating pero pinakawalan ka niya. And itong taong to, kung single ka man, liligawan ka nito ulit, mag-offer to ulit. Yun ang nakikita ko. Lahat gagawin niya, pero unti-unti gusto niya magsimula ulit. Ang dami lang kasing niyang decisions na kailangan gawin, responsibilidad, hindi siya makapili. And ang daming tuksong lumalapit dito sa taong to. Ang dami niya pagsisisi. And nakikita ka kasi niya asama na selosa, baka seloso, may makausap lang siya. Alam mo yung nakikita niya. Yun lang yung nahihirapan siya sa'yo. And actually, naiisip niya na mahihirapan siyang makipag-communicate sa'yo. Kasi alam mo yung may boundaries ka na, nakikita ka niya asama na secured na, ganun. So, ganyan. Tingnan natin. Ikaw naman, ano bang nararamdaman mo sa taong to? Ano nararamdaman mo sa taong to? Ano nararamdaman mo sa taong to? Okay, so ikaw, actually, deadma ka lang. Meron ka ng sariling buhay. Kung naiisip mo siya, parang sumasagi na lang siya sa isip mo. Pero, hindi mo na siya yung pinagtutuunan ng pansin. Hindi ka na yung broken, ganon. So, hinahayaan mo na lang siya.
Parang masaya ka na sa buhay, ang daming ganap. Ayan no, nagising ka kasi sa katotohanan sa sitwasyon ninyo na parang ay hindi na pwede. And dumaan ka din sa spiritual awakening. Ang dami mong pinagdaanan bago maka-move on. And sa ngayon, mas iniisip mo yung kaperahan mo, yung karir mo, ang dami mong binabalanse, siguro ang dami. Alam mo yun, ang dami mong side job, and ang dami mong ginagawa. And sa nakikita ko noon, parang okay ka na eh. Sana nakikita mo siya kasama na makakasama mo, na magiging tatay o nanay ng anak mo. And sa nakikita ko, gwapo or maganda tong taong to. Okay sana siya eh. And baka water sign to. And sa nakikita ko na mahal, na pinakita naman niya na mahal mo siya. Ay, mahal ka niya. At ganun, nakita mo rin naman yun na mahal ka niya. At ikaw rin, minahal mo din tong taong to. Pero kasi merong taong nagpakita sa'yo ng mas totoong pagmamahal, attention, ganun. And parang nag-vibe kayo nitong bagong tao na kadil mo. So, wala na yung ex mo. And sa nakikita ko, nagpapakatalino ka ngayon sa love life mo, and hindi ka basta-basta yung sumusugad agad. Ayan no, mabait ka kasi, mapagbigay, yun nga sabi ko, generous, ganun kanya nakikita. And kahit ilang beses kanya saktan, pinapatawad mo siya. And sa nakikita ko, ikaw masaya ka na ngayon, and wini-wish mo na lang na sana okay siya, ganun, kung magkabalikan man kayo, sana, alam mo yung in-imagine mo na may pamilya sana kayo, okay kayo. Pero ikaw, gusto mo muna mapag-isa ngayon, mag-isip-isip, at dumating sa point, siguro nag-move on ka, ganun. And mas iniisip mo yung sarili mo, at yung kapakanan mo. Ayan no, may partnership sana kayo, sa nakikita mo. And kung may kadil ka man ngayon, makikita kung mahal na mahal niya isa't isa, at may partnership dito. Kung hindi man to yung ex mo. And medyo mabagal lang, kasi, kung yung ex mo to, alam mo, mas focus siya sa career niya, ganun. Mabagal to kumilos. Siguro may Virgo, sa natal chart. Baka yung Venus sign. So, medyo picky, ganun. Ganun yung nakikita ko. Wow, picky. Tingnan natin. Energy ng collective. Ano pa ba itong papakita sa love life? Energy ng love life ng collective. Belonging, find belonging in love, depend on each other. So sinasabi dito kung siguro nagkulang kayo sa pagdedepende sa isa't isa, and hindi mo na feel na belong ka dun sa ex mo. So ngayon meron ng someone na alam mo kayo, vibe talaga kayo. And sa nakikita ko, which is yun yung dapat sa relationship, yung ma-feel mo na comfortable ka, nire-respeto ka, mahal ka talaga, ayan no, be pillars for each other, strong and immovable. So, ayun lang advice niyo sa love life. Kailangan compatible kayo, ganun. Natin ang pa-energy. Ang hirap mag-shuffle pag malaki yung card at matigas. Natin. Skirt, quick getaway, the runner escaping. So, ayan, itong taong to, ayaw niya ng commitment, ayaw niya ng responsibility. So, parang ito nga to, or kung may kadil ka ngayon, kailangan nyo ng magbakasyon, and may mga tumatakas dito sa responsibilidad, or, alam mo na, tumatakas sa, sa katotohanan. Tingnan natin, ano ba ang blockages nitong connection na to? Ano ba ang blockages ng connection nyo? Ano ang blockages ng connection nyo? Unread is in mystery. It's the indifference. And sa nakikita ko, siguro nagkaroon ng silent treatment sa inyo. And alam mo yung nag-iilusyon ka pa na, ay, baka busy lang siya, ganun. Pero, nire-reject ka nitong taong to. So, hayaan mo na. Yung ayaw niyang basahin yung messages mo, or ito yung naging blockages. Parang wala kayo naging communication, which is hindi dapat. At kung may karelasyon ka man ngayon, huwag ka maniniwala sa silent treatment. Hindi din ako naniniwala sa silent treatment. So, ayan, kailangan makita mo yung clarity ng relationship.
And kailangan magpakatotoo kayo. Kung nire-reject kayo, di wag. Ganun lang yun. Okay? So, tingnan natin. Ano ang outcome nitong connection na to? Ano ang outcome nitong connection na to? Tingnan natin ano ang outcome nitong connection na to. Ay, ang daming lumabas. Isa lang po. Ano ang outcome to? Page of Cups. So, sinasabi dito, nakikita ko kung babalik man tong taong to sa nakaraan. Mag-offer to ulit pero unti-unti. At kung may kakonek ka man ngayon, so nakikita ko mas ayun ang foundation. Magkakaroon kayo ng magandang foundation, ganyan. And 10 of Pentacles. So, long-term commitment. Gusto niya ng stability sa'yo and harmonious relationship. And so nakikita ka niya asama na yung hindi mag-give up sa lahat ng bagay. And gagawa talaga na action. Gagawa din to na action tong person mo. Na para maging stable kayo. Ayan o. Nagsisisi kasi to eh. At kung yun yung gusto din niya mangyari, kung ex mo man to, nagsisisi siya. At nagiging patient siya. Siguro nag-aantay lang to, ganyan. And ayaw niya kung may kakonek ka man ngayon, ayaw niya magsisi. So, nagiging patient siya dito sa connection nyo. Tingnan pa natin. Ano pa outcome? Ayan o. Page of Pentacles. So, mag-o-offer to and baka gagawa kayo ng negosyo and sa nakikita ko gusto kasi niya stable eh. Ayun, King of Cups. So mamahalin ka nitong taong to at kung ex mo man to, mahal na mahal ka pa nito. Dahil pa tong wini-wish and ano ba to? Hinihiling. Ay, tinagalog ko lang. Gustong mangyari. Ano ba? Sige na nga, ito na nga. Ayan, so kung sa mas magiging okay din yung career ninyo and kaperahan mo. Kasi nakikita ko may pag-offer and baka may kasal dito. 6 of Cups. So, namimiss ka na nga itong someone from the past. Iniisip-isip ka nito. Nagsisisi yan. Ayan o, 6 of Wands. So, may victory and may pag-travel sa inyo ng person mo. And sa nakikita ko, ang dami din nagkakagusto sa'yo. Yun yung nakikita ng person mo sa'yo. Ayan. So, baka nagsaselo siya. Ganyan. So, tingnan pa natin. Tingnan talaga, nasa huli ang pagsisisi. Ano ang advice niyo ni universe? Love message ni universe. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So, sinasabi dito ay, maniwala lang kayo sa universe and lahat na nangyari sa love life mo is divinely timing lang yan. Ayan no. So, baka nga, ayan no, may separation na nangyari sa inyo. Baka, ayoko nang paasahin kayo. Baka kailangan nyo lang ng space and time. Ayan. So, tingnan natin ano ba ang message sa iyo ng person mo. Ang taong iniisip mo ngayon. Ano ba yan? Ang dami. It makes me happy to see you thriving even though it's without me. See? Nakikita ka niya or nababalitaan niya na successful ka na, ganyan. And malayo na narating mo. At natutuwa naman siya doon. At proud siya doon kahit wala siya. No matter how hard I try, my thoughts always stray back to you. See? Sabi ko sa inyo, iniisip pa kayo nitong taong to eh. Ganun talaga, pagsisisi. I'm trying to become the best version of myself for you. So, ayan. Ano pa to? Bumabawi pa sa sarili niya. Gusto niya ipakita na okay siya, deserve mo siya, ganyan. And talagang natuto to. Nagsisi, ganyan. Okay, tingnan natin. Life advice sa career. Kung anong pinagdadaanan nyo. Career. Tide of transition. Embrace the tides of change with openness, allowing the ebb and flow of life to guide your transformation into love and work. So, ayan. So, kung may mga changes, maging open lang kayo. And just go with the flow when
ano ba yan? Go with the flow of life. So, i-guide kayo ni universe sa transformation. And, ayan, sa inyong trabaho. So, maniwala kayo lahat nangyari ay may rason. Ano pa natin? Ano pa ang paparating sa inyo? Ano ba ang paparating sa inyo? Advice. Say yes to you. Ayan. So, maniwala kayo sa sarili nyo and maging confident kayo na kaya nyo ang lahat ng bagay. Ayan, you are the magic. So, ayan. Kasi kayo lang makakatulong sa sarili ninyo. Alam nyo yun. Okay, din natin. Lucky number. Ibang lucky number ng mga nanonood. Release 876. Let go of old patterns and beliefs that no longer serve you your highest good. Embrace freedom in your life. So, alam nyo na yan. I-release nyo na yung hindi nakakatulong sa inyo, yung nakaka-stress, yung nakakalungkot. I-release nyo na yan. So, para magkaroon na kayo ng freedom sa inyong buhay. Ayun lang guys. Maraming salamat po.